So, share ko lang, no, yung mga pros and cons of working abroad, di ba? I know you're waiting till the morning comes my back. I just wanna be alone to feel free tonight. You're just so mad. Are you an overseas qualified nurse who would like to take the first step of registration with the NMC? Well, one way to do that is by achieving 4 grade Bs on the Occupational English Test. OET is a language exam with an emphasis on real situations. Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very... So, my name is Jeff. Jeffrey Parcon. You can call me Jeff for short. So, I've been a UK nurse since July 2019, and basically, yeah, I've been living here in the UK for nearly 5 years. Man knows best. Start po sa dementia ward po. So, since July 2019 till September 2020, roughly, nasa dementia na ward po ko. And that time, to be honest, I mean, medyo parang ibang-ibang experience natin from the Philippines ba, kasi sa atin sa Pilipinas wala naman tayong masyadong mga dementia na cases. So pagdating ko dito, tapos nilagay nila ako sa dementia, that time wala naman akong choice. Sabi ko sige lang. So medyo ibang-ibang experience, and I would say hindi ko siya nagustuhan kasi elderly masyado. So sabi ko I wanted to learn more. That's why after 2020 ng September, nagplano ako na mag-ICU, mag-apply sa ICU. And luckily, natanggap din naman po. So, nag-start ako sa ICU first week ng October. And I would say happy ako kasi way back nung nasa Pilipinas, sir, ang experience ko is step down na ICU. So, in terms of sa mga patient na intubated, kumbaga hindi ako overwhelmed ba kasi naka-experience ako before. So, pagdating ko dito, sabi ko, kayang-kaya kasi 1:1 ba? 1:2 pagka hindi intubated. Then, moving forward, ito na nga, overwhelming siya, and nakakatakot. Kasi lagi nila ako nilalagay ng night shift. Tapos malungkot talaga, sir, kasi pagka night shift, di ba pinapatay lahat ng ilaw dito. Halos pinapatay yung ilaw namin sa ICU. Tapos naririnig ko lang is yung beep ng machine. Then, sir, I mean, overall, nag-enjoy pa rin ako, pero sabi ko gusto ko nang lumipat ng unit. Tumagal ako sa ICU ng nearly 2 years din po. 2 years. Then, nung nagkaroon ng chance na lumipat, kasi during that span of 2 years, nagkaroon ako ng anxiety. Nag-apply ako sa day case surgery, and gusto kong mag-push through sa day case. Kasi I think it's not gonna help if babalik ako dito, kasi almost 5 months, almost 6 months akong wala sa ICU, and kumbaga parang medyo na-relax ako during that span of time, nalayo yung isip ko sa mga deaths, sa mga ganyan ba, sa mga ICU na patients. Sabi ko, pwede ba akong mag-transfer sa theater, sa day case surgery soon? Then, kinausap yung HR, kinausap ng matron ko yung HR, nag-usap din yung dalawang matron ng ICU at saka day case surgery para sa kumbaga sa pag-transfer ko ba. Then, napag-desisyonan din nila, sir, right there and then, na hindi na ako babalik sa ICU. Diretso na ako sa So, pagbalik ko dito, hindi na talaga ako nakapag-work sa ICU. Diretso na ako sa day case surgery. So, I mean, since then, July 2022, doon ako nag-start sa day case surgery. So, until now, I would say, happy po ako. Very much happy na nag-work ako sa day case. Man knows best.
that time kasi ako, ang goal ko lang is makapunta ng ibang bansa. Makapag-apply sa ibang bansa. And I would say, thankful ako na napunta ako dito sa UK. And that time, hindi talaga ako namili ng unit. So, kumbaga binigay lang sa akin kung ano yung, alam mo, kung saan yung kulang. And that time, ang kulang sa dementia ward. I-ano nyo lang ba? Kumbaga, i-grasp nyo lang yung knowledge na sa dementia ward. And if given a chance na, if hindi kayo happy sa dementia ward, kumbaga, if given a chance na makapag-transfer kayo sa different na unit, then, alam mo yun, huwag kayong kabahan. Just go for it. Kasi, gaya nga, nang sabi ko, tayong mga Pilipino kasi resilient tayo eh. So, wala naman tayong hindi kaya. And, go for it lang. Gawin mo lang kung anong nafe-feel mong mas best for you. If hindi ka happy sa, katulad ko, at first happy ako sa ICU pero eventually hindi pala para sa akin. So, nag-decide ako para sa sarili ko and para sa mental health ko ba na hindi to para sa akin. Gusto ko ng iba pang, if gusto ko mag-apply sa iba. Huwag kayong matakot na mag-apply sa ibang type ng nurse. Kasi sa akin, from ICU, different ang OR sa ICU eh. Very different. Just, alam mo yun, kung ano nafe-feel mo, just go for it. And, wag ka lang kikilos ng hindi ka sure. Baga, once na, let's say ako, nung nag-apply ako sa theater, sinabi ko na yun during my interview na wala akong experience sa OR, wala akong experience sa theater, but I'm very much happy to learn. Happy ako na turuan nyo, and alam mo yun, wala akong experience, happy ba kayo natanggapin din ako? Nung sinabi nila na, sige, tatanggapin ka namin, syempre, ma-happy din ako nun, sir. Pagdating sa OR, every time na magsiscrub ako, or well, you'll start kasi as circulating eh. Then, during that span of time, magiging scrub ka. And inform mo lang na manonood lang muna ako. Kasi, diba, see one, do one. So, panoorin mo lang muna sila. If in terms of gusto mo mag-OR, panoorin mo lang sila. Then, if comfortable ka na, sabihin mo na pwede ba akong mag-scrub, i-back-scrub mo ako, or kung comfortable ka talaga, then panoorin mo lang ako. Kasi I think mas matututo kapag gano'n. Basta, ayun, kahit hindi lang OR, kahit ICU, kahit ER, ED, A&E, kung anong nafe-feel nyo sa sarili nyo na gusto nyo applyan, just go for it. Kasi, kumbaga, nasa huli din naman yung, yung pagsisisi. Yung mga sana sinubukan ko sa ganyan, sana sa ganon. And, just go for it kung anong nafe-feel nyo. Yun yung lagi kong sinasabi sa vlog ko pa. Just go for it kung anong nafe-feel nyo na best para sa inyo. Kasi hindi nyo naman malalaman unless hindi nyo pa nasusubukan. Always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest.